So, nako, eto na nga po, nagkakasibakan na po sa mga tao ngayon ni PBBM yung mga gabinete. At una po, sa nakita kong nag-resign ay etong si Vince Dizon ng DOTR. I'm not sure kung this year ba o last year lamang etong si Vince Dizon na upo bilang DOTR Secretary. Pero para sa akin, etong si Vince Dizon, medyo okay naman to eh. Medyo okay to at kahit na ito ay dating tauhan din ni Digong, ito po ay maayos naman magtrabaho. Ngayon, eto, merong sumasabotahe kay PBBM. Yan lang ang aking masasabi. May sumasabotahe. Panoorin niyo po itong video na ito. Balikan natin ang kanyang sinabi sa kanyang podcast. Panoorin po ninyo. Anong nararamdaman niyo kapag ano ba, pagtingin, 1,130 plus days na Ganun. lang. Ano po ang nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin eh. Oo. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Opo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka Totoo rin naman. Opo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Opo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Oo. Pasensya na uli kayo. Tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala eh. Kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. O, diba? Saan ka nakakita nun? Presidente na ang nag-uutos o nagsasabi ng kanyang proyekto na makakatulong sa ating mga kababayan, pero hindi po ito sinasakatuparan. Napakarami pa daw niyang mga tao na kinakausap. Kailangan pang kumonsulta sa mga kanyang mga tauhan. Tauhan nga lang ito, di ba? Kumbaga, etong mga tao na ito, di ba dapat kumikilos kagad kung ikabubuti naman ng ating bayan? Ang utos ng ating Pangulo. Nako, ito na nga yung aking hinala na baka may sumasabotahe po sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga magagandang proyekto. Kaya po, ang naisipan niya ay tanggalin itong mga nananabotahe na ito, yung mga tamad, mababagal kumilos, at hindi agad-agad umaaksyon sa kanyang utos. Naku, kaya pala nadidelay at nababagalan ng ating Pangulo sa mga serbisyo ng gobyerno. Kaya pala marami po ang sinasabi ng ating Pangulo na mga frustrated ang ating mga kababayan sa serbisyo ng ating gobyerno. Kung ating titignan pong mabuti, manood ka lang ng RTBM, PTB4, at sa press briefing ni Attorney Claire Castro, makikita mo diyan mga good news, mga magagandang nagagawa ni PBBM. At meron pong ilang mga proyekto na nagugulat nga daw po ang ating mga kababayan na meron na palang ganitong benepisyo, meron na palang ganitong proyekto, makaka-avail na pala sila ng ganitong serbisyo. Pero hindi po nakakarating sa tao, hindi alam ng tao kapag daw po kinakausap ni PBBM ang mga taong bayan. Yung kanyang mga nakakadaupang palad. Nako, dito na talaga pumasok sa isip ko, may sumasabotahe sa magandang gawain ng ating Pangulo. May pumipigil. Nako, sana naman hindi po mga Duterte appointees to. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba,
Anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nirerespeto? I want to be respected, but maybe fear is better. Considering our current situation, ano ba? Yeah. Kaya ako po tinanong yun kasi I'm sure naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half, ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan eh. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, Opo. ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin, basta't gawin na ninyo. Opo. Actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with the good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Diba? Yun ang napakagandang trato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kanyang ugali, mapagkumbaba na, hindi pa po niya ugali ang manisi. Alam niya ang kanyang pagkukulang. Inaamin niya ang kanyang mga pagkakamali. At tanggap niya ang kanyang pagkukulang, ang pagkukulang ng kanyang gobyerno, ang pagkukulang ng kanyang pamahalaan. Hindi po katulad ng ibang mga politiko na kulang na lang, ipamulat sa atin na hindi na siya natutulog, 24 oras siya nagtatrabaho para lamang sa ikauunlad ng ating bayan. Si PBBM hindi po, tanggap niya, siya'y tao lamang, nagkakamali at meron pong pagkukulang sa kanyang mga nagagawa. Kaya po, ito ang kanyang bawi, di ba? Yung mga hindi po nagtatrabaho ng maayos, yung mga, etong mga tauhan niya na inuunang pamumulitika. Inuuna po ang pakikipagbangayan. Ako, tingin ko, yan yung mga tatamaan dito sa courtesy resignation na panawagan ng ating Pangulo. Tingin ko, ito, ang mga unang magiging magiging, tawag dito? Merong tawag dyan eh. Meron akong naiisip na word, hindi ko nasa dulo ng dila ko eh. Hindi ko masabi eh. Sila yung mga magiging liabilities dito, dito sa sinabi na ito ng ating Pangulo. Sila ang magiging, kumbaga yung
tatamaan, magiging biktima dito po sa sinabi ng ating Pangulo. Pero hindi sila biktima, syempre. Sila ay yung mga tao na hindi po naging maayos ang performance. 'Di ba? Sabi nga ni PBBM, performance-based ang kanilang magiging pagtingin dito. So, kahit na mag-resign ka, kunwari, Vince Dizon, di ba, siya yung nakita kong kauna-unahang nag-resign. Kunwari siya po, ay nagpasa ng kanyang resignation letter. Pero, siya po ay nakakasabay sa mga kagustuhan ng ating Pangulo, mabilis umaksyon, mabilis kumilos. Hindi siguro matatanggal sa trabaho si Vince Dizon, di ba? Yun ang aking hinala dito. Na sana nga talaga. Di ba? Sana nga talaga ay may mga ma-retain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo ito yung mga nananabotahe na mga Duterte appointees, tingin ko yun ang dapat matanggal. Yung mga appointees ni Digong na hanggang ngayon nasa gobyerno natin. Buti nga yung isa na booking na yung anomalya, 1.4 billion ang nasayang na pera ng taong bayan. Di ba? Buti nga yung isa na appointee ni Digong dati. Di ba? Natanggal na. Ngayon, ito yung mga listahan na sana po ay ma-retain ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ay ayon sa ating kaibigan na si Yayam Dizon. Ngayon, ito po ang kanyang post. I hope and pray President Bongbong Marcos will retain the following cabinet secretaries. Which is para sa akin, nung tignan ko yung listahan niya, tama lang talaga. Ito po yun. Amina Pangandama ng DBM, Gibo Chodoro ng DND, abay syempre naman. Vince Dizon ng DOTR, Kiko Chu Laurel ng Department of Agriculture, Jerry Acuzar ng Housing, Conrado Estrella ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Sani Angara ng DepEd, Cristina Prasco ng Tourism, at syempre Ralph Recto ng Finance, Larry Gadon, Presidential Advisor, para yan sa poverty yata ito si Larry Gadon. At syempre, ang isa sa pinakamatalino, pinakabatikan at pinakamatanda na tauhan ng gobyerno siguro, etong si Juan Ponce Enrile, Presidential Advisor din to, at alam ko abogado siya, Presidential Legal Advisor. Ayan. At si Frederick Go yan ang hindi ko siya kilala, yung Frederick Go. Pero 1 to 11 kilala ko at alam ko na ito ay mga naglilingkod ng maayos. Pasintabi na po kay Frederick Go, hindi ko po siya ganong kilala. Pero 'di ba, 1 to 11 nang nabanggit kong pangalan, talaga pong talagang para sa akin sana ma-retain kasi ito po yung masasabi natin na mga top-notch performer ng gobyerno ni PBBM at sana po ay ma-save sila. Kasi ang nangyayari, 'di ba, dapat yung mga bulok na kamatis sa isang kaing, yun lang ang tinatanggal. 'Di ba po? Kaya sana yung mga bulok na kamatis sa administrasyon ni PBBM ang siyang mawala sa gobyernong ito ng mga nananabotahe. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. At yan na nga po ang tinotoo at tinupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakabilis, di ba? Last 3 days ago lamang yung podcast niya na yan. Pero, eto na po ang resulta. Naku, malawakang resignation. Courtesy resignation po ang kanyang pinanawagan sa mga underperformed na mga tauhan niya. Di ba? Ito po ang action PBBM. Tama na yung 3 taon na comfort zone. Tama na yung 3 taon na pagkukuya-kuyakoy
sa inyong mga opisina, yung mga nananabotahe at yung mga appointee ng dating Pangulo na tingin ko'y sumisira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, humanda kayo. Baka kapag kayo na-imbestigahan, may mga ginagawa kayong anomalya at pinipigilan ninyo ang progreso ng bansa, pinipigilan ninyo ang mga magagandang proyekto ng ating Pangulo, naku, dapat kayong magbayad. Dapat kayong magbayad. Hindi kayo makakalampas sa kamay ng batas. Dapat maimbestigahan ang mga ibang appointee ni Digong na tingin ko ay meron pong ginagawang kabulastugan sa gobyerno ni PBBM. Marami po tayong naririnig na ganyan. Marami tayong mga alingas-ngas na nalalaman na sinasabi po ng mga Pilipino mismo, ng mga nagko-comment mismo sa mga video natin, ng mga nasa comment section, ng mga upload at post ng mga pro-government vlogger. Nakikita natin yan na sinasabi nila na meron po talagang nananabotahe, merong gumagawa ng hindi maganda at gumagapang pailalim para hindi po maging successful ang proyektong magaganda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, nako, sana po talaga, eto na talaga ang maging umpisa ng mas magandang pagbabago para sa ating bansa. Ito talaga yung bagong Pilipinas. Bakit? Kapag yung mga walang kwentang tauhan ni PBBM ay mga nag-resign na at mga natanggal na at hindi na po mga pinabalik, hindi na retain, nako, ay sigurado po na mas marami pong matutuwang Pilipino at yung bagong Pilipinas ay magiging 100% bago na talaga. May pagbabago na po talaga at yung pong pagbabago na sinasabi ni PBBM na mas mabilis, epesyente at mas madali na mga proseso para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na OFW. Nako, mababago talaga yan. Tingin ko, ito yung yung magiging transformation pero mabilis. Mabilis na transformation ng gobyerno. Mabilis na pagkilos, ang resulta niyan ay mas magandang buhay ng mga Pilipino. Ma-advance. Sa halip na uunlad ang mga Pilipino after 3 years, after 6 years, di ba, mapapabilis po ang pag-unlad natin. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga basher ni BBM, di ba, wala kayong ibang magagawa kung hindi mang-bash. Hindi nyo matatalo ang OG. Eto na. Eto na yung OG. Eto na yung pinaka-gangster sa lahat ng gangster sa gobyerno. Eto na yun. Para sa akin kasi, ito yung kumbaga sila yung mga original eh. Sila yung mga talagang panahon pa lang ni Makoy. Panahon pa lang ni Ferdinand Marcos Sr. Sila na ang nakakakita kung paano mapapalakad ang gobyerno ng Pilipinas sa tamang paraan. Hindi nyo matatalo yan. Bata pa lang yan, national na ang nakikita niya. National na. Ang pinapakita sa kanya. Kaya hindi nyo matatalo. Napakahirap talunin. Napakahirap basahin ang kanyang mga plano. Bakit? Ang utak nito pang national, hindi pang Davao City lamang. Kaya pasensya na po sa mga tatamaan. Pasensya na po sa mga hindi po makakaporma na. At doon po sa mga nananabotahe, siguraduhin ninyong malinis ang inyong mga trabaho dahil kapag may nakita po dyan na palpak, may nakita po dyan na mga pagkakamali at talagang hinuhold ninyo ang magagandang proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pasensyahan po. Uusigin kayo ng taong bayan at uusigin kayo ng batas. Baka pati ombudsman. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.